Abala ang dulot sa mga motorista ng mga road repairs na yan sa EDSA na hindi natapos nitong Semana Santa. Kaya nagdo-double time ngayon ang mga manggagawa. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA yan. Nasa Mandaluyong para sa unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Buong madaling araw nagsagawa nga ng pagkukumpuni yung mga kontraktor sa mga naiwang hukay sa bahaging ito ng EDSA southbound sa Mandaluyong. Sa katunayan nga, yung isang hukay bago ka makarating ng Boni Avenue ay natapos na nila yung pagsasaayos alas 6:30 ng umaga kaya nadaraanan na ito ulit ng mga motorista. Alas 3 ng madaling araw may harang pa ang bahaging ito ng EDSA southbound sa San Juan. Hindi madaanan ng mga motorista ang isang lane dahil pinatutuyo pa ang semento. Double time din ang mga gumagawa sa pagpapatuyo sa bahaging ito ng kalsada sa EDSA southbound sa Mandaluyong. Dalawang lane ang hindi magamit ang mga motorista, apektado maging ang bike lane. Inabutan naman namin na kinukumpuni pa ang bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo bago dumating sa EDSA Boni Avenue. Tatlong magkakasunod na hukay yan, kaya hindi rin madaanan ng mga motorista. Sa isang hukay, kabubuhos lang ng semento bandang alas 3:30 ng madaling araw. Kabilang yan sa 24 na hukay na hindi naayos ang dalawang kontraktor noong Semana Santa matapos nilang maglagay ng fiber optic cables. Malaki pong abala yan kasi po yung daan po minsan po kasi wala pong bantay sa harap na ano po kasi yung hindi po nakikita. Baka yung iba po kasi na hindi nila napapansin, bigla pong yung iba, bigla na lang po na dire-diretso, ma-overtake. Dadaan kami dito, mamaya may mabilis yung mga sasakyan Pag hindi kami dito, pag mabilis, masagi pa kami. Kahapon, pinulong na ng MMDA at DPWH ang mga kontraktor. Pagmumultahin sila at ire-review din ang permit. Sabi ng Arling Corporation, gumagawa na sila ng paraan para makumpuni ang mga naiwang road repairs. Samantala, ganito nakikita nyo, ito yung bahagi na ikatlong hukay po ito na nakita natin bago yung Boni Avenue. Nilagyan lamang yan ng steel plate ng contractor bago padaanan sa mga motorista. Pero kanina po madaling araw, naabutan natin dyan na nagbubuhos pa ng semento. Kanina po talaga mabigat yung daloy ng trapiko dito sa lugar dahil dalawang lane yung hindi madaanan ng mga motorista. Pero simula kaninang alas 6:30 ng umaga, nadaanan na po yan at sa mga oras na ito, ay bumibigat na rin yung traffic dito. Ito yung volume na ng mga sasakyan ayon sa MMDA Metro Base. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.